Salamat, Brother Dundi. Tunay nga na ako'y naniniwala na ang Diyos ay patuloy na kikilos sa bawat isa sa atin. Bagamat very limited ang ating attendance, ay ako'y naniniwala na ang Diyos ay hindi kayang limitahan ang kanyang pagkilos sa bawat isa. Sa mga nanonood, good morning sa inyo. Tunay nga na ang Diyos ay patuloy na kikilos din sa inyo. Kikilos sila ayon sa inyong mga pangangailangan sa buhay. Amen. Sapagkat alam ko na ang Diyos ay anumang kapamaraanan, anuman ang kanyang kapamaraanan ay ito po ay nakakabuti po para sa atin. Kaya sa lahat ng nanonood dyan ay please comment down below. Comment na lang po and share ninyo ito. Kung kayo'y naniniwala na ang Diyos ay kikilos sa inyo, i-share ninyo ang video ito. Kaya sige po, tayo po'y manalangin para sa pagkilos ng ating Diyos. Hallelujah! Salamat nga po, Panginoon, sa araw na ito. Na tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos namin na pinanaligan at pinanampalatayahan. Na bagamat nga po, Panginoon, sa sarili naming kaisipan, sa sarili naming gawain, O Diyos, very limitado, subalit Ikaw ang Diyos na unlimited God na siyang kikilos sa bawat isa. Sa mga nanonood o nandito man sa church na ito, ako po'y naniniwala na Ikaw ang Diyos na mayroong gagawin sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. First time ko po na mag-live na kakaunti ang audience. Hindi po ako sanay. Talaga sa totoo lang, hindi ako sanay na walang audience. Kasi doon sa Pakol, hindi kami tumigil sa pananambahan. Hindi kami tumigil. Patuloy kami na nagkakaroon ng face-to-face sa Pakol. Kaya, yan lang. Halata ako na kinakabahan dahil hindi talaga ako sanay. Sige po, ito po ang series po natin. Sabi dyan, series na pinag-aaralan po natin, God is a perfect Father. His unconditional and sacrifice love and unlike anything we can experience. God is a perfect Father. Ang tingnan natin. Sabi sa Romans chapter 8, verse 39, neither high nor deep nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yan. God is the perfect Father. His unconditional and sacrifice love is unlike anything we can experience. Binasa na natin yan kanina. Okay. Ang unang naging topic, si Pastor Jace, tingnan muna natin yung mga nakaraan. Provider, God is our provider and giver. Na binigay sa atin ni Pastor Jace. Kay Pastor Nora naman sa second, God is our listener and comforter na ibinigay ni Pastor Nora. Noong last Sunday ay ito po ang naging topic na ibinigay ni Pastor Abs. God is our protector and deliverer. Ngayon, ito naman ang ating tatalakayin
na dadalhin sa atin. Ewan ko kung sino yan. God is our discipliner and trainer. Ito po ang rationale. Sabi nga, God is our discipliner and trainer. God, discipline, is a demonstration of His divine love. Titingnan po natin ito sa Hebreo chapter 12, verse 5 to 6. Sabi po dito, sa NIV version, wala nakalagay dyan, and have you complete forgiven His word of encouragement that address you as a father address his son. It say, my son, do not make light of the Lord discipline and do not lose heart when He rebuke you, because the Lord discipline the one He loves, and He chasten everyone He accepts as His son. Sabi po dito sa Tagalog, dito tayo sa Tagalog, sabi dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tapos na. Sige po. Ayan po ang ating power verse na ating tinutunghayan ngayon. Dito po sa Hebreo chapter 12 verse 5, may dalawang salita na very powerful diyan, ang discipline and rebuke. Sabi diyan. Tingnan ko po ito sa Hebrew word. May dalawang sinabi ang ating Panginoon diyan. Two different Hebrew word that we use. Yan. Sabi po dito yung yaka. Ewan ko, paano pagbasa niyan? Yaka, yakang-yaka. Which refer to God's word. Yan po. Ang pangalawa, balik natin. Yan yaka ay yan ang Hebrew words ng rebuke. Sabi diyan, which refer to God's word. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa mga maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, yan ay ginagamit ng Diyos para i-rebuke tayo. Sabi doon sa Hebreo, yaka. Sa pangalawa, yung musar, discipline. Sabi diyan, which involve God's disciplinary action. Disciplinary action. Kung ibig sabihin ng dalawang ito, yung rebuke and discipline, una, bilang mga anak ng Diyos ay nire-rebuke muna tayo ng Diyos bago dumating ang discipline. Kagaya halimbawa po ng ating mga anak. Sino ang mga magulang dito? May mga magulang po, lahat po, sa mga nanonood, magulang na kayo o binata. Darating sa panahon na tayo po ay dinidisiplina ng ating mga magulang. Pero hindi basta-basta dumarating sa disciplinary action una. Kailangang mayroong salita na sinasabi ang ating mga magulang. Kagaya dito sa atin ngayon.
Halimbawa, ang anak sasabihan natin, halimbawa ko lang, sasabihan natin, huwag kang lumabas, anak. Pero nagmapilit siya, sasabihan natin, huwag kang lumabas. Sapagkat kung lalabas ka, magagalit ako. Di ba ganun ang mga terminolohiya natin sa pagsasabi sa ating mga anak? Pag nagpumilit, doon darating ang ating disciplinary action. Pag naging matigas ang ulo, sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano, ganun po ang nangyayari. Mayroon salita ang Diyos na nagre-rebuke sa atin kung tayo po ay nagkakamali. At hindi kaagad dumarating sa punto na tayo'y didisiplina ng Diyos. Tandaan po natin, baka magkamali po tayo. Ang discipline ay hindi punishment. Tandaan po natin yan. Hindi po yan punishment. Ang discipline ay disiplina. Pigdidisiplina po lang tayo. Hindi pinaparusahan. Kaya nga, sa mga anak ng Diyos, kung tayo ay nagkakamali, halimbawa, nire-rebuke na tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bakit tayo dumating pa sa punto na magkaroon ng disciplinary action ang Diyos sa atin? Huwag na nating hintayin na kumilos pa ang Diyos para tayo ay disiplinahin sa pamamagitan ng kanyang action o kaya sa pamamagitan ng kanyang gagawin sa buhay po natin. Huwag na nating hintayin. Doon pa lang sa pag-rebuke sa atin, sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay magbago na at ayusin na natin ang ating buhay. Kasi sa buhay po natin, pag narinig po natin ang discipline, ano ang sumasagi sa isipan ninyo? Sa mga nanonood dyan, ano ang sumasagi sa isipan ninyo pag naririnig ninyo ang discipline? Una, ito po ang nakita ko. Pag nakita natin o narinig natin ang discipline, ito po ang sumasagi sa isipan po natin. Di ba? Pag disiplina ay masakit. Tama po ba? Walang disiplina ang hindi masakit. Pero tingnan po natin. Bad things. Tama po ba? Yan po ang pag narinig natin ang disiplina, yan po ang o kaya punishment. Pero kanina sinabi ko, ang disiplina ay hindi punishment sa atin. Yan. God is angry. Galit sa akin ang Diyos. Yan po ang mga sumasagi pag dumarating sa punto na pag narinig na natin ang disiplina, sabi, dinidisiplina ka ng Diyos. Yun po ang sumasagi. Yan. God hates me. Tama pa ba? Yun po. Pero ang katotohanan po nito, pag sinabing God's discipline, ito po ang katotohanan na makikita natin. Imbes na pain, ito po ang truth. Sabi diyan, imbes na pain is gain. Diba? Pakinabang po sa atin. Yan po dapat ang mailagay sa puso natin. Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, pakinabang po sa atin. Yeah. Well, alisin na po natin sa ating isipan yung sakit o ano pa man. Yan ang sumagi sa ating isipan. Hindi bad things, kundi good things. Yan ang katotohanan bilang mga anak ng Diyos. Dapat yan ang mailaman sa puso po natin. Hindi punishment, kundi correcting sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Sino po ang tatanggap noon? O ito ang tatanggapin ninyo sa punishment? Di ba? Yan. Hindi galit sa iyo ang Diyos. Hindi galit sa atin ang Diyos, kundi galit ang Diyos sa kasalanan. Tama. Yun po dapat ang maging laman ng puso natin. Hindi ang Diyos na hindi hates, galit, parehas din.
galit. But God's loves me. Ang Diyos, mahal tayo. Kaya yun po ang dapat makita po natin sa ating Amang nasa langit. Hindi itong discipline na ito, kundi yun ang dapat makita po natin sa ating Diyos na God is a good Father. Kaya nga, sa ating buhay ay ito ang maging laman ng ating isipan. May tatlong principles why God disciplined us. Tatlong prinsipyo kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. Three principles why God disciplined us. Sabi po diyan, una, dito ako makikita. God discipline us not to harm us, but to humble us. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos hindi para masaktan tayo, kundi tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Yun po ang hinahanap sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo chapter 5, chapter 12, verse 5, sabi diyan, nalimutan na ba ninyo ang panawagan sa inyo ng Diyos bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas sa atin? Anak ko, huwag mong babaliwalain. Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina ng Diyos. Sapagkat ayaw din ng, example ko na lang, sino ang nagdisiplina sa ating mga anak? Di ba nasasaktan kahit tayo po, ito po personal kong experience. Kapag dinidisiplina ko ang anak, kahit ako ay nasasaktan, ayaw ko rin siyang saktan. Pero pag dumarating sa mayroong kang disciplinary action na gagawin sa iyong mga anak, nasasaktan din po tayo. Ganun po ba? Kaya nga, ang Diyos, sabi diyan, God discipline us not to harm us, but to humble us. Bibigyan ko kayo ng isang example dito. Example na si Haring Nebukadnezar. Sino nakabasa niyan? Sa Daniel chapter 4, verse 30. Na ito si Haring Nebukadnezar ng Babylonia ay, sabi diyan, labis na nagmataas na sa kanyang sarili. Sabi diyan, sa verse 30, sabi niya, sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag. Para bagang siya ang lahat ng bagay. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Yan ang pagmamataas ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Subalit, sabi niya sa verse 31, sinabi po ito, hindi pa siya natatapos. Sabi diyan, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipinagtabuyan. Sabi diyan, ipagtatabuyan ka sa parang. At doon maninirahan kasama ng mga hayop, kakain ka. Ibig sabihin, dinisiplina si Haring Nebukadnezar ng Diyos dahil doon sa pagmamataas niya. Subalit, saan naman pastor makikita diyan na hindi siya nasaktan? Tapat ang Diyos sa kanyang sinasabi, inalis sa kanya yung kanyang pag-iisip. Para hindi niya madramdaman.
Tingnan mo, kung ikaw isang hari na nagmamataas sa sarili, didisiplinahin ka ng Diyos, kung hindi aalisin ang iyong pag-iisip, ikaw ay masasaktan. Labis kang masasaktan sa gagawin sa iyo ng Diyos. Subalit tapat ang Diyos kay Haring Nebukadnezar. Inalis sa kanya ang kanyang katinoan. Sabi diyan, siya ay nanginain kasama ng mga hayop. Sabi diyan, kakain ka ng damo tulad ng baka, pitong taon kang mananatili sa ganyong kalagayan. Ganun magdisiplina ang Diyos. Sabi ko kanina sa una nating punto ay nagdidisiplina ang Diyos. Ayaw na tayong masaktan. Pero gusto niya mag-humble tayo. Ganon ang ginawa kay Haring Nebukadnezar. Tingnan po natin, bakit nasabi ko na inalis ang kanyang pag-iisip. Inalis ang kanyang katinoan. Sa verse 34, ang sabi diyan, verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Ibig sabihin, nung panahon ng kanyang pagdidisiplina, hindi niya naranasan ang sakit. Sabi diyan, nanumbalik ang aking pag-isip dahil dito pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos nang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Ibig sabihin, itong si Haring Nebukadnezar na napakataas ang tingin sa kanyang sarili, ay nagpakumbaba. Nagpakumbaba siya. Kung babasahin po natin ang susunod na mga verse, basahin na lang ninyo. Daniel 4, verse 35 hanggang 37, na nitong si Haring Nebukadnezar, kinilala ang Diyos na siya ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Kinilala niya ang Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpakumbaba siya sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, anong lesson natin makukuha dito? Ano po ang lesson natin makukuha dito? Lesson, humility. Sabi diyan, humility, recognize us that we are nothing in God's everything. We are nothing. Nakalagay ko kasi diyan, but God is everything. Hindi naman. Ang nakalagay ko kasi, but God is everything. Humility, yan ang lesson na makikita po natin doon sa example na yan. Sabi niya, humility recognize us that we are powerless, but God is powerful. Humility recognize that we are limited, but God unlimited. But God is unlimited. Yun po ang makikita po natin na lesson doon sa ating naging example. Kaya nga bakit hindi tayo magpakumbaba sa Diyos? Maraming Kristiyano ang dumarating sa punto na kung minsan hindi nila namamalayan na tayo po ay nagmamataas na sa sarili. Lagi kong panalangin sa Diyos na magkaroon palagi ako ng humble heart na sabi diyan na hindi ko kaya ang mga bagay-bagay kung wala siya. Sapagkat yan ang Diyos natin. Na wag dumating na tayo po ay disiplinahin. Kaya
ni Haring Nebukadnezar na nagmataas sa kanyang sarili. Pangalawa, God discipline us not to destroy us, but to develop us. Hindi tayo gustong i-destroy. Kasi kung i-destroy tayo, ay iba na yan. Kasi ang sabi nga sa John 10:10, dumating dito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, magwasak. Yan po. Pero dumating ang Diyos, ang ating Panginoon, para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, yan po ang makikita po natin. Discipline us not to destroy us, but to develop us. I-develop tayo. God at works. God at works. Sabi nga diyan sa verse 12, sabi doon, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Walang ama na gustong mapasama ang anak. Walang magulang na gustong mapariwara ang kanyang anak. Lahat po gusto niya mapaayos, lalong ma-develop ang kanyang anak. Sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, gusto ng Diyos na makita tayo na nagmamature. Gusto na makita tayo na nag-grow bilang mananampalataya sa Diyos. Kaya maraming i-develop sa buhay natin ang Diyos. Maraming gustong gawin ang Diyos sa atin. Gustong i-develop. Anong mga gustong i-develop sa atin ng Diyos? God is at work to develop our character. Tama ba? Ang ating character ay mula nang makilala natin ang Panginoon, iba't iba. Pero habang tumatagal, inaayos at dinedevelop ng Panginoon ang ating character. Even our faith. Sa faculty, nag-uusapan namin ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ito po ang kumikilos sa puso, sa buhay po natin para maging maayos kita sa paningin ng Diyos. Tayo sa paningin ng Diyos. Yang pananampalataya na yan. Kasi kung nananampalataya ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikalulungkot niya. Tama ba? Tama ba? Kaya nga, sabi sa Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya, hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos. Kasi yung pananampalataya na yan ang kikilos sa atin para gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Yun pong pananampalataya. Kaya napakahalaga po na ma-develop na masyado po ito sa atin, na maayos na masyado ito sa atin, itong pananampalatayang ito. God develop our character, our faith, our perseverance. Sino ang nahihirapan sa mga pagtsatsaga na tinatawag? Sino ang walang tiyaga? Minsan po, tayo po ay wala talagang tiyaga. Kahit nga sa ating pagministeryo sa Diyo, sa ating ministeryo, kung minsan hindi natin nagagawa ang maging matyaga. Pero kailangang i-develop natin po ito sa tulong ng ating Panginoon. Sa tulong ng ating Panginoon. Marami pang dapat i-develop sa atin ang Diyos. Our prayer life. Sino ang palaging nandito sa naka-online every Wednesday?
Baka iilan lang. Tama po ba? Dapat ma-develop po ito ang ating prayer life sa Panginoon. Marami pang dapat i-develop. Kaya, subalit, ang sabi dito, God discipline us not to destroy us, but to develop us. Amen. Sabi nga sa Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Gayon naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal at tulad niya. Maging banal na tulad niya. Dinidisiplina pala tayo ng Panginoon. Lahat po, dapat po natin lahat po yan, ikabubuti natin. Ikabubuti po natin, hindi ikakasama. Para, sabi nga, para tayo ay maging banal o ang refleksyon ng Diyos ay makita po sa atin. Pag nakita na ang refleksyon ng Diyos, doon po na makikita ng Diyos na tayo po ay lumalakad na ayon sa Kanyang nais. Amen po. Ang pangatlo, God's discipline us not to punish us, but to prepare us. Tama ba? Hindi tayo parusahan, kundi i-prepare po tayo sa ating mga buhay. Sabi sa chapter 12, verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan ninyo natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, nangyayari pala ito sa atin, ang mga pagtutuwid ng Diyos sa atin para i-prepare tayo sa mga darating na panahon. Sino ang naniniwala na siya talaga ang nakakaalam ng bagay na darating sa ating buhay? Kung siya ang nakakaalam, bakit para bagang tayo ang nagkukontrol? Ang Diyos ang nagpe-prepare sa atin sa mga darating na taon sa ating mga buhay. I-prepare. Dapat hayaan lang natin na ang Diyos kumilos sa buhay po natin. Sabi diyan, lumakad tayo doon sa ayon sa Kanyang kalooban. Hindi yung kinokontra po natin. Naalala ko na minsan nag-preach ako na tayo po ay nasasaktan labis kasi yung kalooban ng Diyos, kinokontra po natin. Nasasaktan po tayo. Lahat ng bagay, sabi nga dyan, kapag tayo'y lumakad na pasalungap sa agos ng tubig, mahihirapan po tayo. Mahihirapan po tayo. Pero kung tayo'y lumakad doon sa nais ng Diyos sa buhay po natin, hindi tayo mahihirapan. Hindi po tayo mahihirapan. Minsan kasi dumarating sa punto tayo, ganito, pag may hinihingi tayo sa Diyos, ay nagtatampo tayo sa Diyos pag hindi ibinibigay. Paalala ko nga sa pakon, huwag kayong magtampo sa Diyos kasi hindi rin kayo tatagal sa Kanya. Hindi rin tayo tatagal sa Kanya. Kung tayo magtatampo sa Diyos, hindi muna ako magsisimba kasi hindi binigay ng Diyos yung hinihingi ko. Marami ako narinig yan, palihis muna ako. Yan, mga palihis na yan. Pero wag nating gagawin yan kasi hindi rin tayo tatagal sa Kanya. Hindi rin po tayo tatagal sa Kanya. Tayo po ay lumakad lang sa agos
na nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, siya ang magpe-prepare. God prepare us. God prepare us. Para magkaroon tayong magandang buhay, magandang future natin, at maging maganda ang ating bilang mga anak ng Diyos. Maayos na mga anak ng Diyos. Yun po ang prepare sa atin. Better life. Better society sa buhay dito sa mundong ito. Maging maayos na mga Pilipino. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Sabi nga doon sa binasa natin sa Hebreo, hindi tayo natutuwa pag dinidisiplina tayo. Pero pagdating ng araw, ng panahon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kasi ang Diyos ang nag-prepare para sa atin. Ang Diyos ang nag-prepare. Kaya nga, hayaan po natin ang Diyos sa atin. Sabi dito sa conclusion ko, God's discipline to humble us, to develop us, to prepare us. We are always under God's discipline because God loves us. He loves us. Lahat po tayo under God's discipline. Palaging ito ang naalala ko doon sa awitin. Kaya naisulat ito, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. We are always under God's discipline because He loves us. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, sa paalala mong ito sa amin na tunay na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na umiibig sa amin, na nagmahal sa amin. Inari mo kaming mga anak, kaya nais mo kami po ay mapabuti bilang mga anak mo, Diyos. Kaya salamat po sa paalalang mong ito sa amin. Purihin ka at dakilain ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah.